the Holy Spirit will at times lead us into deeper expressions of the Spirit. Groaning, weeping, crying out, travailing. We are praying in the Spirit. Travailing in the Spirit means to travail or labor as in giving birth, just as a woman in the natural travails when she is about to deliver her child. In Romans 8 verse 26, in the same way the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. That at times the Holy Spirit will intercede through us with holy groanings. Travail. Travail is a form of intense intercession given by the Holy Spirit, whereby an individual or a group is gripped by something that is close to God's heart. Travail is a form of intercession that releases the creative power or energy of the Holy Spirit into a situation to produce, create, or give birth to something. The Hebrew meaning for travail is to labor. Travail means to work hard. It is a physical and mental exertion or piece of work, meaning it is a task. Itutuloy po natin sa hapon po na ito kung ano ang nagagawa ng travail. Ang sabi po ni Pastor Marlon, travail is a form of prayer of intercession. Yung namamagitan tayo sa Diyos sa isang sitwasyon at pangyayari. Minsan o madalas magigising ka sa madaling araw at makakaramdam ka ng kaba. Hindi mo alam kung ano ang dahilan, pero makakaramdam ka ng travail. At inuudyokan po tayo ng Espiritu po ng Diyos na manalangin. Hindi natin alam kung saan, hindi natin alam kung kailan, pero tayo ay makakasigurado ang mga mananampalataya ang gagamitin ng Diyos sa ministry po na ito. Sabi nga po ni Pastora Joy, bilang mananampalataya, dapat tayong nakiki-involve, nakikiisa, nakikibuhat sa bigatin po sa bawat gawain ng ating simbahan at sa bawat bagay na pinagkakatiwala po sa atin ng Diyos. Travail ang nakakapagpahubog sa isang tao dahil malaki ang bunga ng travail sa mga buhay na inilalapit natin sa Panginoon. Sabi nga po ni Pastora Giselle, hinahalin tulad ang travail sa babaeng nanganganak na andun ang bigatin na kailangan mong mailabas, amen po, o mai-release. Yun po ang nararamdaman natin sa pagtatravel. At ang sabi po ni Pastora, bibigyan tayo ng travail kung andun ang malasakit natin sa mga tao o sa mga bagay na pinagkakatiwala po sa atin ng Panginoon. Dahilan sa travail, mapapakilos po natin ang kapangyarihan ng Diyos. Maipapanganak ang kaligtasan ng tao, nakakapagpa-born again. Kaya ng travail na makapagpabago po ng tao. Magkakaroon ng kaayusan, healing, nakakapag-produce po ng miracles, nakakapag-produce po ng revival. Kayang baguhin ng travail ang isang sitwasyon at marami pa hong iba. Ang travail ay intentional. Ito po ay isang desisyon ng isang mananampalataya. It's up to you kung bubuhatin po natin o hindi. It's up to us kung tatrabahuhin po natin ito o hindi. It's up to us, mga kapatid, kung magpapagamit po tayo sa Panginoon sa pamamaraan po ng travail. Napag-aralan po natin last summer camp yung The Art of Prayer ni Pastor Kenneth E. Hagin. Ang sabi po doon, bibigyan tayo ng bigatin, intercession ng Diyos. Uudyokan po tayo ng Espiritu ng Diyos na manalangin at mag-travail kahit na tayo po ay may ginagawa. Dahil kung hindi po natin bubuhatin sa travail,
maghahanap na lang ang Diyos ng iba para buhatin ito. Maghahanap na lang po ang Diyos ng iba para tugunan po ito. Ano ang nagagawa ng travail? Tayo po ay nasa number 29 na. Ang nagagawa po ng travail ay nakakapagpatalab ng binding and loosing. Makipagbuklatan po tayo sa Matthew chapter 16 verse 19. And it says, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. And whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Sa Tagalog version, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. In usage, to bind and to loose simply means to forbid by indisputable authority and to permit by an indisputable authority. When believers use the principle of binding and loosing the right way, sin is addressed, prayer are answered, and God's power is free to be released. This is the result to be expected when we bind and loose based on God's standard and criteria. Kung aatras po tayo sa verse 13, nagtanong po si Jesus sa kanyang mga alagad kung ano ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus na anak ng tao. Sabi ng ilan, kayo daw po ang Juan Bautista. Ang sabi po ng ilan, kayo po ang Elias. Sabi po ng ilan, kayo daw po ang Jeremias o isang propeta. Seryoso po si Jesus sa kanyang pagtatanong dahil dito ipinapahayag nila kung sino o kung gaano nila kakilala ang ating Panginoong Jesus. Maaaring kilala natin si Jesus, ngunit maaari sa iba't ibang kaparaanan namin po. Sabi nga po ni Pastora Joy, tayo ay may kanya-kanya pa ring paniniwala at katuwiran. Ay kahit na tayo po ay mananampalataya na. Nagtanong ng pangalawang beses si Jesus sa mga alagad, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot ang representative ng mga alagad na si Simon Pedro. At ang sabi niya, ikaw po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Si Pedro nga po ay nakapaglakad sa ibabaw ng tubig dahilan sa kanyang pananampalataya. Nakita ni Pedro ang malasakit ni Jesus sa mga tao. Nasaksihan po ni Pedro ang kapangyarihan ni Jesus sa pagpapagaling sa mga tao. Nasaksihan po ni Pedro na gumagawa si Jesus ng mga himala. Kaya noong tinanong ang mga alagad, sinabi ni Pedro, ikaw po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At ang sabi po ni Jesus kay Pedro, pinagpala ka ng Diyos. At sa verse 18, at ngayon sinasabi ko na ikaw si Pedro, at sa batong ito itatayo ko ang aking iglesia, at hindi ito malulupig kahit ng kapangyarihan ng kamatayan. In Matthew chapter 16 verse 19, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Sa ibang translation, ibibigay ko sa iyo ang kapangyarihan sa kaharian ng Diyos. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal din sa langit. At ang pahihintulutan mo dito sa lupa ay pahihintulutan din sa langit. Hindi sapat na dapat kilala mo lang si Jesus. Tayo dapat ay may pananampalataya. Tayo dapat ay may personal na relasyon sa ating Panginoong Jesus. At sabi ni Jesus, tatalab ang binding and loosing. Naalala ko po nang may umattend po sa amin na isang babae na sa tuwing may sermon ay may binubulong po siya para pong may dasal na hindi sa Diyos. At napansin po namin sa dami po ng uma-attend sa church, nawala po silang lahat. Dahilan dito po sa babae po na ito. Siya po ay panggulo sa simbahan. Ang mainit na miyembro ay nagsipaglamig sa Panginoon. Ang masipag na nagsisimba ay ayaw nang magsimba. Ni ayaw nilang magpakita sa tuwing kami ay pumupunta sa bahay nila. Ano kaya ang meron sa babaeng ito?
Yes po, kami ay nagbabinding and loosing. Kami po ay nagre-rebuke. Kami po ay nagtatravel. Pero alam niyo po mga kapatid, patuloy pa din yung panggugulo ng babaeng ito. Maaaring mataas yung ranking ng demonyo na nasa kanya. Halos mag-isang taon siya na uma-attend sa church. Sa totoo lang po, walang napuproduce po ng miyembro, kahit isang miyembro sa simbahan. At naalala ko, kahit ang kasamahan ko sa ministry po, gusto na rin pong umalis. Dumating po ang time na in-endorse po namin siya sa ibang outreach. Kung ano yung ginagawa niyang panggugulo sa amin, sa outreach, gayon din ang ginagawa niya doon sa outreach po na yon. Kung hindi ka Kristyano, hindi mo mahalata Stalker po siya ng ating simbahan. Stalker po siya ng mga miyembro. At inaalam niya ang mga kwento. At ang sabi po niya, sinusubukan ko lang ang tatag ng simbahan ninyo sa pagkatao ko. Dumating po ang time na in-endorse po ulit sa isang outreach po ang babaeng ito. Same pa din po ang ginagawa niya sa church. Yung gustong mag-worker, nang kinausap niya, ayaw nang umattend. Ayaw nang mag-worker. And it has come to the knowledge of our congregation. Sa isang camping po, nasa harapan si Pastor Boy, inopen po niya ang bagay po na ito. At pinag-pray po tayo sa tongues. At naramdaman po ni Pastor Boy na kailangan natin mag-travel. At nag-binding and loosing po tayo nung time po na yon. Kung naaalala nyo po, sama-sama po nating pinag-travel yung babae po na ito. Sama-sama po tayo nag-binding and loosing. Glory to God, ang babae po na ito ay nag-stop sa panggugulo. Yun po ang nagagawa ng travel. Maaaring gusto niya pang manggulo pero wala na siyang kakayanan. Amen po. Dahilan sa travel, napakilos po ang kapangyarihan ng Diyos at nagkaroon po ng kaayusan. Praise God. Nagiging maganda ang resulta kapag ka naipagtatravel. Amen po. Iba ang bunga kapag ka naipanganak sa panalangin. Number 30, ang nagagawa ng travel ay naiiwasan nito na ikaw ay manakawan at mawalan. Naalala ko po nung time na may bagong hire po kami na empleyado sa One Way. Yes, na-interview siya, na background check po siya. Dumating po yung time na inassign po natin siya sa isang site. At na-inform kami na may nawawalang gamit yung client. Alam niyo po, yung client na to ay kaibigan ko pa ho. Napansin ng client na sila lang naman yung pumasok doon sa kwarto po na yon. Sila lang po ang tao doon Alam niyo po, bago ito nangyari, sinabi po sa amin ni Pastora Kicks na nakapalaginip daw po siya na nawalan ng gamit sa pinagtatrabahuhan po namin. Araw-araw, gabi-gabi po kami na nagpipray, nagtatravel para po sa kumpanya. Alam niyo po, isang araw, ito nga po ay nangyari. Na-pressure po yung client kasi napakahalagang bagay po yung nawala sa kanya. Yung wedding ring nilang mag-asawa. Gusto ni Satanas, ipahiya ka sa kliyente mo Pero noong uwian, naisip ni Kuya Nante, yung foreman po namin, na hanapin sa basurahan. At doon nga po nakita nila. Malamang doon po nilagay nung magnanakaw. Ang mahalaga, dahilan sa naipag-pray at naipag-travel, naiwasan ng bagay na mawala. Amen po. Yung empleyado po na yun, na-terminate na po sa kumpanya. Naging maganda ang resulta dahilan sa naipag-travel po. Iba po ang bunga kung naipanganak sa panalangin. Number 31, nagagawa ng travel, ang mahadlangan nito ang pagkakaroon ng sakit. One time ako po ay nanaginip at nagkaroon po ng sakuna sa aking pamilya, mismo sa tahanan po namin. Naipag-travel po ito ng ilang araw. At alam niyo po, ilang araw lang nakalipas, nag-positive po sa COVID ang 4 na miyembro ng pamilya po namin. Kasama na po yung nanay ko. Sila po ay 2 weeks na naka-home quarantine. Sinamantala ko po ang pagkakataon po na ito na magkaroon po ng Bible study sa bahay
almost every day may Bible study kahit through online lang. At alam niyo po, nakita nila ang kahalagan ng travel. Noong time po na yon, madami po ang nau-ospital dahil sa COVID. Gumagastos sila ng milyong-milyong halaga, makasurvive lang po sa COVID-19. Pero sa kabila nun, madami pa din po ang namamatay dahil sa virus po na ito. Pero praise God, dahilan sa naipag-travel ang pamilya ko po, kasama po kayo sa nakiisa po sa pagbubuhat po ng bigatin po na ito, ang pamilya ko po ay hindi naidala po sa ospital, sila po ay gumaling. Sila po ay nahadlangan sa malaking gastos at sa malubhang sakit dahil mild lang po yung nangyari sa kanila. Naalala ko po halos araw-araw, kinukumusta po ako nila Pastora Jenny Ann, Pastora Josie, Pastora Ina, yung family ko po, at sinasabi nila kung ano ang dapat kong gawin. Praise God kasi may nagga-guide po sa atin, lalo na in terms of our health and sa spiritual life po natin. Amen po. Nagiging maganda ang resulta kapag ka naipagtatravel. Iba ang bunga kapag ka naipanganak sa panalangin. And last, na pag-aaralan po natin for this afternoon ay yung number 32. Ang nagagawa ng travel ay napipigilan nito ang away, gulo, problema sa pamilya. May isang kabataan po sa outreach po namin ang may desire po na mag-worker. Halos araw-araw nasa church po siya. Uma-attend siya sa mga gawain at sumasama po sa prayer. Pinagbabawalan po siya ng tatay niya. Dumating po ang time na naging patago yung pagsisimba niya sa rema. Dahil pinapagalitan siya, pinapalayas siya kapag nalalaman na nagsisimba po siya sa rema. Nagalok kami ng Bible study sa bahay nila, pero ayaw po talaga ng tatay niya dahil sila po ay Buddhist. Pinag-travel po ito, pinag-pray po namin nung time na ipagpapaalam namin yung anak niya sa tatay niya para mag-worker, andun po na kami po ay kinakabahan. Para po kaming na hot seat doon sa bahay po nila. Pero praise the Lord, bandang huli, alam niyo po mga kapatid, pumayag din po yung tatay. At ang sabi niya, kayo nang bahala sa anak ko. 2 Corinthians chapter 10 verse 4, sa halip, ang kapangyarihan ng Diyos, ang aming armas, iyon ang aming ginagamit na panlaban sa mga maling pangangatwiran ng mga taong mapagmataas at ayaw maniwala sa mga turo ng Diyos. Nagiging maganda ang resulta kapag naipagtatravel. Amen po. Iba ang bunga kapag naipanganak sa panalangin. Jesus left us with this encouragement. John chapter 16 verse 33, and it says, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Huwag po natin i-ignore ang bigatin na dumadating po sa atin, bagkos maging matapang po tayo na harapin, tapusin ang travel na ibinibigay sa atin, pinapabuhat sa atin ng Panginoon. Dahil may pangako ang Diyos, tayo po ay higit pa sa mananagumpay. Amen po. May isang kanta nga pong, ako'y gising, hindi tulog, nakikibaka. Ako'y gising, hindi tulog, ako'y gising, hindi tulog. Ako'y gising, hindi tulog, nakikibaka. Maging gising lang po tayo na nakikipagbaka, nakikipaglaban sa kalooban po ng Panginoon sa ating mga simbahan, sa ating pamilya, sa ating mga mahal sa buhay, sa mga bagay at taong pinagkakatiwala po sa atin ng Diyos, at maging sa ating mga sarili. Ito lang po, sa hapon po na ito, tayo po ay manalangin. Yes, so God, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus, Lord, maraming salamat sa mga paalala mo sa amin. Lord, kung gaano kahalaga ang prayer, kung gaano kahalaga ang travel. Salamat, O Diyos, dahil kami ay iyong pinagkakatiwalaan, Panginoon. Hayaan mo na turuan mo pa kami kung papaano ipaglaban ang kalooban mo sa mga buhay po namin. Maraming salamat
sa hapon na ito at patuloy na pagpalain mo ang bawat sumasabay-bay, Panginoon, ng Bible study na ito. Salamat, O Diyos, pinupuri ka namin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo ay magsabi ng Amen. Magandang hapon po. Lagi po tayong uminom ng tubig. God bless you.